Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Ga. Taong 1981, Bagao, Cagayan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang kapapangasawa lang ni Kuya Ga. Dahil sa wala pa silang sariling bahay noon, minabuti nilang makitira sa pamilya ng asawa niya. Kampante naman siyang manatili sa tahanan nito, lalo pat kahit papaano, meron din siyang trabaho. Upang maging maayos ang kanilang pagsasama, lahat ng mga gawain at maaari nilang maitulong, ginagawa niya. Hindi pa naman kasi siya noon gaanong nahihirapan dahil wala pa naman silang anak. Halos nanirahan sila Kuya Ga roon ng 10 buwan bago sila tuluyang nagkaroon ng kanilang sariling tahanan. Magmula noong bumukod na sila sa mga ito, mas lalong naging madali ang lahat. Sa kanilang bahay kasi, wala na silang iniisip kundi ang kanilang mga sarili. Sa pagdating ng puntong nagdalang tao na ang kanyang asawa, pansin na pansin naman noon ni Kuya Ga ang animoy madalas na pagbisita ng mga biyanan niya. Hindi naman siya gaanong nagtataka sa ginagawa ng mga ito pero nasanay kasi siyang isang beses lang ito kung bumisita sa kanila sa loob ng 1 buwan. Isipin ninyo, ilang kilometro lang noon ang kanilang pamamahay pero hindi sila nito magawang madalaw man lang. Nabago lang ito noong ibinalita niya sa ama ng kanyang asawa ang tungkol sa pagdadalang tao ng misis niya. Magmula noong napag-alaman yon ng kanilang pamilya, araw-araw nang bumibisita ang mga magulang nito sa kanila. Siyempre bilang respeto, hindi naman niya yon pinagdududahan at pinag-iisipan ng kung ano-ano. Subalit, habang tumatagal, merong napapansing kakaiba itong si Kuya Ga ukol sa pag-uugali ng mga magulang ng asawa niya. Isang hapon, pagka-uwi niya galing trabaho, nadatna naman niya ang ama nito sa labas ng kanilang bahay na abalang-abala sa paggawa ng tabako. Pagsilay nito sa kanya, agad naman siya nitong nilapitan habang mahinahong nagwiwika ng, "Oh, Ga, parang ginabi ka yata ngayon ah. Marami bang trabaho?" Nang marinig naman ni Kuya Ga ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Sinabi mo pa, Tay. Ay nako, nakakapagod talaga tong trabaho ko. Kung hindi lang sa mag-ina ko, baka matagal na panahon na din akong tumigil dito eh." Matapos niyang makapagsalita, agad naman siyang lumapit sa kinaroroonan nito para humingi ng tabako. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nalaman ni Kuya Ga na doon pala sa bahay nila matutulog ang mga ito. Ayon sa ama ng kanyang asawa, labis silang nag-aalala para sa kanilang anak buhat sa medyo lumalaki na ang tiyan nito. Mariin din itong inilahad sa kanya, hindi ligtas ang lugar nila sa kadahilanang naniniwala ito na marami doong naninirahang mga aswang. Dagdag pa nito na mas mainam na habang maaga pa, malaman na nila kung meron doong nagpaparamdam o wala. Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman niya maisip ang kanyang isasagot dahil sa labis na pagkabahala. Alam ni Kuya Ga na totoo ang mga ito dahil sa may mga pagkakataon na rin siyang nakasilay ng mga ganoong uri ng nilalang. Inaasahan na rin niyang mangyayari ang bagay na yon, lalo pat walang pinapalampas ang mga nilalang na yon sa kanilang baryo tuwing may nagdadalang tao. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon ipinakita ng ama ng kanyang asawa ang mga pangontrang bitbit nito. Sa puntong yon, napagtanto ni Kuya Ga ang mga rason nito kung bakit halos araw-araw yung bumibisita sa kanilang tahanan. Kabilang sa mga pangontrang ipinakita nito sa kanya ay ang 3 buntot page, 2 latigo ng makabuhay
at punyal na gawa sa talim ng dulong buntot ng pagi. Ayon sa kwento ng ama ng kanyang asawa, walang mga araw na hindi nila napapansin ang mga aswang na gumagala sa paligid. Tuwing hapon ang pagpapakita ng mga ito, na parabang marami yung pinagmamanmanang tao. Pagtatapat pa nito sa kanya na ang pamilyang naninirahan malapit sa kanilang pamamahay ay purong pamilya ng mga aswang. Bagaman hindi pa ito sigurado ukol sa balitang yon, marami ng kakilala nito ang nakapagpatunay doon. Dagdag pa ng ama ng kanyang asawa na sa kanilang pagbisita sa bahay nito, may mga pagkakataong napapansin nila yung dumaraan sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. Alam kong masamang magbintang pero mas mabuti na yung naninigurado tayo. Alam mo ka, ni minsan sa buong buhay ko, hindi ko nakausap ang pamilyang yan. Napakailap nila sa tao, tipong magsasalita ka pa lang, lalayasang ka na nila. Wika ng ama ng asawa niya matapos nitong makapagkwento. Nang marinig naman ni Kuya Ga ang mga bagay na yon, minabuti niyang pagtuunan nito ng pansin. Mas mainam na manatili silang alerto kaysa naman wala silang gawin. Sa paglipas ng mga araw, itinuon niya ang kanyang atensyon sa paghingi ng tulong sa mga albularyo. Ang pangangalap niya noon ng mga pangontra ang nagbigay ng daan upang mas lumawak ang kanyang kaalaman pagdating sa mga aswang. Ayon sa mga matatandang kanyang nakakausap, kalimitang iniiwasan ng mga nilalang na yon ang tumitig sa mga tao. Ginagawa nila ito upang hindi umepekto ang mga sumpang dinadala ng kanilang pagbabalat kayo. Alam nyo ba na kaya nakakaramdam kayo ng pagbaliktad ng inyong katawan tuwing pinagmamasdan nyo ang mga aswang ay dahil na rin sa epekto ng sumpa ng balat kayo nito? Sinasabing kapalit ng pagkakaroon ng anyong tao ng mga nilalang ngayon ay ang pagbaliktad ng paningin ng sino mang tumitig dito. Naniniwala rin ng mga albularyo na ang pagkakaroon din ito ng mabahong amoy ay parte rin ng sumpa. Dagdag pa ng mga nakausap niya, madalas ding lumabas ang mga aswang sa tahanan nito tuwing sumasapit ang 2:00 ng hapon hanggang 5:00. Bago pa man tumungtong ang 6:00, uuwi na ang mga nilalang na yon para magpalit ng anyo bilang paghahanda sa pagsapit ng gabi. Kaya rin sila lumalabas ng hapon ay para magmatsyag sa buong paligid. Matapos mapag-alaman ni Kuya Ga ang tungkol sa mga bagay na yon, araw-araw na siyang nagsusunog ng balat ng nyog sa kanilang tahanan. Yung mga magulang naman ng kanyang asawa palaging bumibisita sa kanila para makiramdam. Kahit alam nilang mga mangmang sila pagdating sa mga lihim na karunungan, pinipilit pa rin nilang gawin ang kanilang makakaya alang-alang sa sanggol na umaasa sa kanila. Sa pagtungtong ng 5 buwan ng tiyan ng kanyang asawa, doon na sila nag-umpisang makaramdam ng kakaiba. Halos araw-araw noon, nakakasilay sila Kuya Ga ng mga kabuting itim sa ilalim ng kanilang bahay kahit hindi naman umulan noong nagdaang gabi. Ang mas ipinagtataka pa nila, gumagapang ang mga kabuti patungo sa silid nilang mag-asawa. Dahil dito, medyo nabahala naman sila gawa ng sa isip-isip nila kagagawan yon ng mga aswang na nagmamasid sa kanilang tahanan. Upang hindi na lumala pa ang sitwasyon, nagdesisyon ng ama ng kanyang asawa na lumapit na sa albularyo. Isang araw, nasipat na lamang yon ni Kuya Ga na mabilis na naglalakad papalapit sa bahay nila. Pagpasok nito sa kanilang bakuran, agad naman itong napansin ng kasama nitong matanda na palingon-lingon sa paligid. Dala ng kanyang kuryosidad kung sino ang kasama nito, dali-dali naman niya yung sinalubong habang tinatanong yun ng, "Tay, sino yan?" Nang marinig naman yon ng ama ng kanyang asawa, sumagot naman yon sa kanya ng,
Ito yung albularyong sinasabi ko sa'yo. Magtiwala ka ga, napakahusay nito. Matapos nitong makasagot sa kanya, agad naman itong inabisuhan ng kasama nitong matanda na gawin ang bagay na kinakailangan nitong gawin. Nang marinig naman ng albularyo ang sinabi nito, dahan-dahan naman yung naglibot sa tahanan nila Kuya Ga. Makalipas pa ang ilang minuto, nakabalik na ito sa kanila, bitbit ang mga kabuting umakyat na sa pundasyon ng kanilang bahay. Ayon sa albularyo, ang mga kabuting yon ang isa sa mga senyales na merong mga aswang na nagmamanman sa kanila. Maaaring may mga duwending naninirahan sa kanilang tahanan, kung kaya't kapag nakakaramdam yon ng masamang presensya, nagpapatubo yon ng itim na kabute sa paligid bilang hudyat sa sinumang naninirahan sa lugar. Dagdag pa nito na, dahil sa kabute, madali nilang malalaman kung sino-sino ang kanilang makakalaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minabuti na nilang pumasok sa loob upang tingnan ang kanyang asawa. Nang marating na nila ang silid nila, doon bumungad ang asawa niyang nagpapahinga. Pagkasilay naman ng albularyo sa kinaroroonan nito, dali-dali naman yung doong lumapit habang umiihip ng dasal sa palad nito. Maniwala kayo o hindi, pagkahawak ng albularyo sa ulo ng asawa ni Kuya Ga, bigla naman yung sumigaw habang pilit yung nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng matanda. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman yung binitawan ng albularyo sabay balik sa kinaroroonan ng kanyang biyanan. Habang pinagmamasdan nila ang kanyang asawa, inilahad ng matanda na unti-unti nang ginagambala ng mga aswang ang katawan nito. Bagaman hindi nito alam kung papaano nangyari ang bagay na yon, sapat na ang naging reaksyon nito noong ihipan niya yon ng usal sa ulo. Nang marinig naman ni Kuya Ga ang sinabi ng albularyo, agad naman siya doong nagmakaawa na gawin ng lahat para lamang mailigtas ang kanyang mag-ina. Matapos namang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, sumagot naman yun sa kanya ng, "Sa ngayon, hindi ko pa mababasag ang inihip ng aswang sa kanyang katawan. Pero huwag kayong mag-alala. Wala naman niyang gaanong epekto sa kanila. Ang gawin ninyo, iwasan yung palabasin siya ng hapon, nibigyan ng pagkakataon na makakausap ng mga tao na hindi nyo naman kilala. Konting paalala rin na baka sa mga susunod na linggo may bibisita na sa inyo rito para humingi ng kung ano-ano. Kahit anong mangyari, huwag nyo silang bibigyan. Kapag nakita nyo sila at nakipag-usap sila sa inyo, murahin nyo sila kahit kakilala nyo." Matapos itong mailahad ng albularyo, naghabilin lang yon sa kanila ng iilang mga pangontra, sabay paalam na. Bukod kasi sa marami rin yung mga naiwang gawain, tapos na din ang trabaho nito sa bahay niya. Makalipas lamang ang ilang minuto, umalis na nga ang albularyo. Nang sila na lamang ng ama ng kanyang asawa ang natira, muli silang naglibot sa paligid para magmasid. Pinag-usapan nila noon ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin, nang sa gayoy hindi basta-bastang makakalapit ang mga nilalang sa kanilang tahanan. Pagkaraan ng ilang araw, naging maayos naman ang lahat. Habang wala pa silang nararamdaman, naging abala naman sila sa pagtatanim ng mga pangontra sa paligid. Pagsapit ng sumunod na linggo, umagang-umaga pa lamang noon, meron nang bumisita sa kanilang matanda nang hihingi ng maiinom. Dahil sa nakakaawa nitong itsura, hindi makayanan ni Kuya Ga na murahin ito. Sa sobrang awa niya rito, tila bang unti-unti na rin niyang nakalimutan ang paalala ng albularyo. Subalit, bago pa man niya yun maabutan ng tubig, agad naman yung tinapik ng ama ng kanyang asawa, sabay mura sa matanda. Nang akmang hahatawin pa ito ng dala nitong tabak,
bigla naman yung tumakbo ng napakabilis na para bang meron pa yung sapat na lakas para tumakbo. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman nilang isinarado ang kanilang tahanan para makaiwas. Habang nakaupo sa sala silang dalawa, pinag-usapan nila ang tungkol sa mga nangyari. Yung asawa niya noon, tulog na tulog pa, buhat sa nahihirapan yung magpahinga tuwing gabi. Makalipas lamang ang ilang minutong kanilang pag-uusap, muling pinaalala nito sa kanya ang tungkol sa mga payo ng albularyo. Nang maalala ito ni Kuya Ga, labis naman ang kanyang paghingi roon ng tawad dahil sa tangkang pagbibigay niya ng tubig sa nilalang na yon. Ayon sa kanya, nagawa niya lamang ito dahil sa matinding awa. Dagdag pa niya na hindi naman niya inakala na aswang ang matandang yon. Matapos naman yung marinig ng matanda, inilahad nito sa kanya na ang mga aswang ay mga mapanlinlang. Kapag maamoy nito ang iyong kahinaan, yon ang kanilang gagamitin upang tuluyang mapangibabawan ang kanilang mga biktima. Paalala pa nito sa kanya, hindi lang doon magtatapos ang lahat, kung kaya't dapat lamang na ihanda niya ang kanyang sarili sa anumang sitwasyon. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, nanatiling gising itong si Kuya Ga para magbantay. Nagkataon naman noong hindi doon natulog ang mga magulang ng kanyang asawa, kung kaya't mag-isa lamang siya ditong nagbantay. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, naging maayos naman ang lahat. Wala naman siyang ibang naririnig sa paligid kundi ang mga huni ng insekto at iilang mga hayop na napapadaan sa lugar. Subalit, nang makatulog na noon ang kanyang asawa, unti-unti na siyang nakakaramdam ng kaba sa kadahilan ng mayat maya na siyang nakakarinig ng mga nakakapangilabot na hiyaw. Alam ni Kuya Ga na hindi pangkaraniwan ang mga huning yon, gawa ng bukod sa unang beses niya pa lamang yung narinig, nagbibigay din ito ng hindi maipaliwanag na kilabot sa kanyang katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, tumahimik ang paligid. Ayan na, dahan-dahan na siyang nakakarinig ng parang gumagapang sa bubong ng kanilang bahay. Sa sobrang kaba niya, hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Nanginginig na rin ang kanyang tuhod buhat sa mga pag-aangil na ginagawa ng mga nilalang. Kung hindi siya nagkakamali, 3 sa mga ito ang gumagapang sa itaas ng kanilang kubo, habang ang 2 naman ang nagpapaikot sa kanilang tahanan. Dala ng labis niyang pag-aalala, agad naman niyang pinuntahan ang silid na kinaroroonan ng kanyang asawa, kung saan nasipat niya itong naghahabol ng hininga habang panayang pagtaas-baba ng tiyan nito sa higaan. Bumubula na rin ang bibig nito, kung kaya't ang ginawa niya, pinatagilid niya yon sabay lapat sa tiyan nito ng dahon ng talong. Alam ni Kuya Ga na wala siyang maitutulong sa kanyang asawa, kaya na may nagpasya siyang lumabas ng kanilang bahay para kumprontahin ang mga nilalang na gumagambala sa kanilang dalawa. Pagkuha ni Kuya Ga ng talibong, dali-dali naman niyang binuksan ang entradang pinto, sabay harang dito ng nakatayong walis tingting. Pagsilay niya sa itaas ng kanilang bahay, doon bumungad sa kanya ang mga nilalang na pilit gumagawa ng butas sa bubong nilang pawid. Bagaman nakakaramdam ng labis na takot itong si Kuya Ga, ginagamit niya ang kanyang galit sa mga ito para makalaban. Alam niya sa kanyang sarili na kung hindi siya gagalaw, maaaring mapaslang nito ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang lubos niya pang ikinakatakot sa lahat ay baka maapektuhan din ng mga ito ang buhay ng kanyang asawa. Maya-maya pa, walang pagdadalawang isip naman niyang minura ang mga nilalang na yon, sabay turo dito ng kanyang talibong. Dahil sa kanyang ginawa, bigla naman yung lumundag patungo sa kanyang kinaroroonan, kung saan doon niya nasilayan ang kabuuang wangis ng aswang.
Maliban sa mga nanlilisik nitong mga mata, hindi rin maipagkakaila ni Kuya Ga na di hamak na mas malaki ang mga nilalang na yun sa kanya. Habang naglalaway itong nakatitig, panay naman ang pagmasid nito sa pintuan ng kanilang tahanan na parabang naghahanap lang yon ng pagkakataon upang doon ay makapasok. Nang mapansin naman niya ang binabalak nito, dali-dali naman siyang naglakad patungo sa harapan ng entradang pinto ng kanilang bahay kung saan naging pagkakataon naman yon ng mga aswang para atakihin siya. Pagsunggab ng isa sa mga ito sa kanya, bigla naman siya nitong kinalmot sabay tadyak sa dibdib niya. Pagtilapo ni Kuya Ga patungo sa entradang pinto ng kanilang bahay, dali-dali naman siyang tumayo para sugurin ang mga ito. Sa kabila ng kanyang kawalan ng bakod at puder sa katawan, na kaya niya pa ring makipaglaban sa mga nilalang. Subalit kagaya ng inaasahan, kahit anong gawin niya, wala siyang panama sa mga ito. Sa halos humigit 5 beses niyang pagsugod sa mga nilalang na yon, paulit-ulit lamang siyang tumitilapon sa entradang pintuan ng kanilang bahay. Nang dumating na sa puntong nasagad na niya ang lakas ng kanyang katawan, bigla naman siyang nawala ng lakas para tumayo. Kahit anong pilit niyang makipaglaban sa mga ito, tipong ang katawan na talaga niya ang sumusuko. Bukod kasi sa mga basag-basag niyang tadyang, may iilan na rin siyang malalalim na sugat na natamo. Dahil dito, yon ang nagpapahina sa kanyang mga paa ng husto. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang wala na siyang mapagpipilian, dali-dali naman siyang gumapang patungo sa pintuan ng kanilang bahay upang pilit itayo ang mga walis tingting habang hindi pa nakakasugod ang mga aswang. Sa punto kasing yon, naalala ni Kuya Ga na kapag binaliktad ang walis tingting sa pintuan ng isang bahay, magsisilbi yung rehas para sa mga aswang at iba pang mga kauri nito. Sa pagdating niya sa lugar, agad naman niyang kinuha ang mga walis, sabay patayo nito sa kanyang kinaroroonan. Hindi niya iniwan ang mga walis na yon sa paniniwalang yon ang magsisilbi niyang huling depensa. Matapos namang mapansin ng mga aswang ang kanyang ginawa, nagpumilit naman yung sumugod, subalit may kung anong harang ang pumipigil sa mga ito. Pagsilay nilang 5 walis tingting ang hawak-hawak ni Kuya Ga, napamura na lamang ang mga ito habang dahan-dahang lumalayo. Maniwala kayo o hindi, bago makalabas ang mga nilalang na yon sa bakuran ng bahay niya, nasipat niya ang isa sa mga ito na naliligo sa sarili nitong dugo. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang tinamaan ng kanyang talibong, kung kaya't naniniwala siya na kagagawan yon ng mga walis tingting na hawak-hawak niya. Paglayo pa ng aswang na yon, bigla naman yung humandusay sa daan na siya namang dali-daling tinulungan ng mga kasama nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, pilit naman niyang pinatigil ang pagdurugo ng kanyang mga sugat habang patuloy na hinahawakan ang mga walis. Kinaumagahan, nadatnan siya ng mga magulang ng kanyang asawa na natutulog sa pintuan ng bahay nila. Dala ng takot at pangamba ng mga ito, agad naman siya nitong dinala sa pinakamalapit na albularyo. Magmula noong nangyari ang insidente, nagdesisyon ng mga biyanan niya na manirahan na muna sa kanilang tahanan pansamantala. Awa naman ng Diyos dahil sa tulong ng mga ito na isilang ng kanyang asawa ang anak nila. Bagaman nakalabas na ang bata, minabuti pa rin ng mga itong maging katuwang nila sa lahat ng oras. Kahit papaano, natutuwa naman noon si Kuya Ga dahil ramdam rin naman niya ang kabutihang loob ng biyanan niya. Sa paglipas pa ng mga taon, naging daan ang kanilang anak upang magkaroon sila ng maayos na ugnayan sa kani-kanilang mga pamilya. Pero alam niyo ba,
Kahit hindi na nagparamdam sa kanila ang mga aswang, nananatili pa ring sariwa sa kanyang isipan ang mga alaala niya. Noong minsan niyang ipagtanggol ang kanyang pamilya, gamit-gamit lamang ang 5 walis tingting. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, para sa akin, kaya naitaboy ni Kuya Ga yung mga aswang na dumayo sa lugar nila para kunin yung anak niya. Hindi yung ganong kalalakas na aswang. Siguro yung mga typical na naririnig natin o yung mga ordinaryong aswang lang na naririnig natin sa mga kwento-kwento yung nakaharap niya. Kasi unang-una, wala naman talagang alam si Kuya Ga pagdating sa mga pangontra. Well, may ilang linggo o buwan siyang nakakalap ng mga pangontra kasi nga yun yung binibigay sa kanyang advice ng mga albularyo. Feeling ko yung mga yon nakatulong din yun sa kanya. Pero wala siyang alam na kahit nga puderman lang o bakod sa katawan, wala siya eh. Pero ano pinaka nagpatatag kay Kuya Ga? Yung kagustuhan niyang mailigtas yung asawa niya at saka yung anak niya na nasa sinapupunan nito. Yon ang pinaka nagbigay sa kanya talaga ng lakas. Kumbaga yun yung buong-buong adrenaline ng katawan niya eh. So nailabas niya yon, tapos nag-iisip siya talaga ng paraan kung paano mapapaalis yung mga aswang. Hanggang sa last option niya, yun nga, yung 5 walis tingting. Kung di ako nagkakamali, malaki rin yung posibilidad na may kung sinong elemento o engkanto ang nagbasbas sa 5 walis tingting na yun. Kasi sobrang lakas eh. Parang nakapatay pa nga ng isang aswang, di ba? Yun lang yung nakita ko sa kwento na napakasimple ng kwento na to pero sobrang angas. Kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.